Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Isa na namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture passage ngayong umaga ay matatagpuan sa Psalms 100 at babasahin ko po sa inyo ang verse 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi sa verse 1. Psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Ang ating pong scripture reading sa umagang ito, ang passage na ito ay tumutukoy at nagsasabi sa atin na ang Panginoon gusto niya na idamit natin ang pagkakaroon ng attitude of gratitude. Ang banal na kasulatan po sa sinasabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Para pong madaling sabihin na napakadaling magpasalamat sa Panginoon, higit lalo kung ang buhay ay parang mabuti lang, life is going well, madali ka makapagpasalamat sa Panginoon. Pero kung ang buhay ay nasa gitna ng mga trying circumstances, mahirap magpasalamat sa Panginoon, mag-express ng gratitude sa Panginoon. Now, si Apostle Paul po, mga kapatid, si Apostle Paul ay ang kanyang loyalty sa Panginoon ay naglagay sa kanya sa matinding persecution. Matindi ang persecution na dinanas ni Apostle Paul. At ito po, sinulat niya itong instruction na ito na tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi ba kayo nagtataka kung paano nagagawa ni Apostle Pablo o paano nagawa ni Apostle Pablo na siya ay naging grateful o mapasalamatin sa Panginoon? Ang sa kasagutan po, mga kapatid, ay si Apostle Paul, alam niya kung gaano kalaki at kabigat ang yaman, ang yaman na galing sa Panginoong Hesus kumpara sa mga difficulties niya, mga struggle niya sa buhay habang naglilingkod sa Panginoon. I-consider po natin, mga kapatid, ang kanyang blessing na pinahahalagahan niya. Ano po itong mga blessings na ito? Na katulad natin mga believer, meron din tayo. Una po itong tayo ay inibitahan na magkaroon ng personal relationship sa Panginoong Hesus, sa isang tunay na Diyos. At pangalawa, ang Ama, ang ating Ama na nasa langit, ay minahal tayo ng lubos. Binigyan tayo ng pagmamahal ng everlasting love, unconditional love, mga kapatid. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. At pangatlo, ay pinapunta niya rito sa lupa ang Panginoong Hesus upang sa ganon mamatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Para nang sa ganon, tayo naman na hindi karapat-dapat sa langit dahil sa ating mga nagawang pagsalangsan sa Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon na mamuhay sa buhay na walang hanggang kasama ng Panginoon. Iyon po ang bagay na pinapahalaga ni Apostol Pablo, na dapat iyon din ang pahalagahan natin.
Mga kapatid, ang blessings po ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na nangyayari at mababasa mo sa Bible, ang maraming blessings ng Panginoon. Isa na dyan ay inadapt tayo ng Panginoon bilang kanyang anak. At sinelyohan tayo ng kanyang banal na espiritu. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Ang kanya pong plano sa bawat sumusunod sa kanya ay binigyan niya ng special gift and empowerment, mga kapatid, para mangyari ang mga bagay na magawa natin ang kalooban natin para sa Panginoon. At nangako siya, mga kapatid, to meet every needs through His limitless resources. Ano po sabi sa Philippians chapter 4 verse 19? "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." At siya po ay nag-provide ng kanyang mga salita, ang ating revealed Word of God, and indwelling ng Holy Spirit para i-guide niya tayo, mga kapatid. Now, no wonder, mga kapatid, si Apostol Pablo was so grateful sa Panginoon. Tayo din naman, mga kapatid, gusto ng Panginoon, tayong grateful palagi. Bilangin mo ang iyong pagpapala. And let God know na ina-appreciate mo siya. Kung paano mo siya i-appreciate. Para nang sa ganun, makita ng Panginoon na meron tayong suot-suot na attitude of gratitude. Maraming salamat po at tayo'y manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya. Tulungan niyo nawa kami na magkaroon ng attitude always sa aming buhay araw-araw, Panginoon, na maging mapasalamatin at makita, Panginoon, ang kaugalian mo na nasa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po at lahat ng ito aking samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito.